Another video, another new loan app po na madadownload natin sa Google Play Store, which is itong si Temple Cash Loan App na under kay Pera Loan 7 Lending Corporation. Familiar na familiar po siya sa akin kasi nakapag-try na po ako ng mismong Pera Loan App na ito din yung lending corporation po nun. So hindi ko alam kung kapatid niya to or other loan partner niya po ito. Nakita ko lang kasi yung ads po nito sa isang SOCMED account ko. Alam niya na talaga namang lapitin tayo ng mga bagong loan app. So kinik ko yung install at nagdirect ako sa Google Play Store. At the moment that I'm trying this loan app, makikita nyo dyan na wala pa siyang downloads. Wala pa siyang ka-review. Bagong-bago, fresh na fresh tong loan app po na ito. So dahil bago tong loan app na ito, what to expect? So dahil nga bago ito at alam ko nandito ka para alamin mo kung anong meron sa loan app na ito before trying, nasa tamang channel ka. Kasi nga, ito nga, ibibigay ko sa inyo yung tamang expectation sa loan app na ito. At disclaimer, this video is not sponsored. By the way, if you are new, nagre-review po tayo ng mga different loan apps dito. Legit man or hindi, nagbibigay po tayo ng tamang expectation, legit recommendations, tips, and what loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo makita mga video, you can consider subscribing at click mo yung bell button or lahat po ng videos ko is ma-update ka at ma-notified ka. Well, back to this new loan app po, na baka somehow, no, mahagip ka nito or ma-encounter mo siya. At least, nakita mo muna yung video na ito, review muna natin, silipin ko muna, susubukan ko siya mismo po, no, para magkaroon na kayo ng heads up or idea sa loan app na ito before trying. Though, instant loan offer po siya. At hindi po siya nanghihingi ng kahit anong income proof. Kahit ayan, employed, housewife, student, freelance, okay lang kasi nag-a-accept naman po sila nun. But we need to undergo their application process po para mabigyan po tayo ng loan offer po dito. Well, by the way po, no, so the last time po kasi na nag-feature ako ng Pera Loan App mismo yung Pera Loan App mismo, hindi po siya naka-register sa SEC website noon. So ngayon, baka naka-register na po siya under kay Pera Loan 7 Lending Corporation. So tingnan natin sa SEC website under sa list of recorded online lending platform. So wala pa din po. Well, kahit wala siya sa SEC website, susubukan ko pa din since available siya sa public para alam natin, no, kung ano bang meron sa bagong instant cash loan app na ito. Dito po, we need to input our mobile phone number agad-agad and then after that, click natin yung send code para makareceive po tayo ng code at sila din naman po yung magpapadala po sa atin nito. At ang nagpadala nga po sa atin is si Pera Loan na si Temple Cash. So siya nga din po ito talaga yung natry ko noon na loan app. So in-enter ko yung verification code at nakalagay dito sa baba, this phone number has been deactivated. So ibig pong sabihin po nito, yung account ko po sa Pera Loan app na na-feature ko last 4 months ago is ito din yon. Kasi kapag ganito pong may nakalagay na this phone number has been deactivated, hindi ako makakapag-proceed kasi sa application ko dito. Ibig lang pong sabihin po nito, may account na ako dito. Kaya siya deactivated kasi after ko kasing matry yung isang loan app ko, kapag hindi ko siya inutangan, dinidelete ko yung aking account. Kaya ang gagawin ko para mapasok ko nga po siya, nagpalit ako ng phone number and then same info lang. Phone number lang yung pinalitan ko and it is naman po, no, successful man po tayo sa portion na yon. And then after po nito is the privacy statement na po agad dito that I need to agree, which is very common to sa mga loan app. Permit daw natin na ma-access nila yung ating SMS, location, contacts, etc. So in-agree ko po siya and then dito po sa pinaka-homepage niya po nakalagay dito, nagpapautang po siya ng up to 50,000 pesos. And again, subject for evaluation po ito, doesn't guarantee na ito talaga yung ipapautang nila sa atin. Well, kinlik ko tong apply now. And then dito po, may magpo-pop up po dito that I need to go to my settings po ng aking phone kasi daw, i-allow ko daw or permit ko daw itong usage access. So, click lang natin tong continue and then magdadirect tayo sa setting ng phone ko. I-access ko lang yan siya. So, anyways, after dito, babalik naman po siya sa ating loan app and then click ulit natin yung apply now. And then dito po, I need to fill up po the work information agad-agad, no? And ito nga po yung sinasabi ko po sa inyo na ito po yung mga employment status kahit po tayo ay unemployed, housewife nga po, student, nandito po lang, and of course, employed individual. So, pipili lang po kayo ng isa dito. So, dito pala guys, no, kung pipiliin po natin na tayo ay unemployed or self-employed ba yan, basta wala tayong work, ito po yung kailangan natin ipoprovide na information, no? Ito lang. Pero kapag tayo ay working, like this one po, no, BPO staff or clerk man ito, no, so we need to provide the company details, work info, income details, mga ganun po, no. So, ang nilagay ko lang po dito is self-employed at limited lang din naman yung kailangan kong fill upan dito. Kapag self-employed or unemployed, ang kailangan lang po natin i-provide is the household income source
source at the email address. Kasi dito naman po sa baba, like Viber, Facebook, and alternate phone, optional naman po silang lahat. Kaya no need to fill up po. This is followed by the emergency contact po at dalawa lang po yung hinihingi nila dito kasi itong pang tatlo is optional naman siya. Don't worry. And then magdadirect po siya sa ating phone book list. And then this is followed by our ID information na po, and for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na hinihingi nila. And unfortunately po, hindi lahat ng ID dito available, like voters ID, PhilHealth ID, wala sila dito. But nandito naman si national ID or other IDs po. So, pipili lang po tayo ng isa dyan, and then pipicturean din po natin yung front and back, and then hindi po siya mag-auto-fill up, no? Yung ating ID number, full name, date of birth, gender, fill upan po natin yan. So, mag-comply lang po tayo, no? Para makapag-move on tayo sa next step. And after po nito is the self-verification na po agad. After po nito, guys, nagtatapos tayo sa self-verification kasi ayaw na akong mag-proceed. Inuulit-ulit ko siyang i-continue or i-submit, pero parang failed to get client quota daw. Dahil ba ako palang nakapag-try dito sa bagong loan app na ito, kaya nagloloko yung app or what? Pero don't worry guys, sabi ko nga sa inyo, dahil alam ko, iisa lang sila ni Pera Loan App before, at itong si Temple Cash, ito yung bagong app name po niya, dahil wala naman na si Pera Loan talaga. So nag-gather po ako ng information sa last application ko kasi parehas po talaga lahat yung kanilang application format, lahat-lahat. Kasi iisa nga lang sila. Kasi na-detect niya nga yung account ko, diba? Na nagkaroon ako ng account dito. For you to have an idea, no, nag-end din ako talaga sa facial recognition, and then after po niyan is magbibigay na po sila ng instant loan offer sa atin. And sa last time nga po, 1,000 yung pinaka-loan offer niya po sa akin, at ayaw niya pong magpa-screenshot or magpa-screen record niya, kaya pinicturean ko yung aking phone noon para may idea kayo. So kung ganito din yung offer niya ngayon, which is hindi talaga malabo kasi iisa nga lang po sila. So dito po 1,000 pesos po yung kanilang loan offer, at ang babayaran ko po is 1,076 pesos. So mukhang okay, 'di ba? Kasi 1,076 pesos lang. Pero guys, kumalma muna tayo kasi dito sa baba may nakalagay na service fee worth 330 pesos. At ito po yung service fees po nila. Ang dami nilang fees at hindi ko siya buong matatanggap. Dahil sa 1,000 pesos na loan offer po nila sa akin, 670 pesos na lang po yung matatanggap ko. 7 days to pay lang po siya. O diba? Ang bongga nun. Well, to sum it up, meron ako loan amount to 1,000 pesos within 7 days to pay. May service fee na ima-minus na 330 pesos, kaya ang ma-receive ko is 670 pesos na lang. At ang babayaran ko po is 1,076 pesos. Diba? Almost 50% of our loan amount, yun po yung kikitain nila sa atin, no? Kasi hindi nga siya buong matatanggap. Ang liit na lang, no? 670 sa 1,000. Hindi ibabalik mo 1,076 pesos. Well, if it is what it is talaga, kasi I believe it is what it is naman talaga ito, gugustuhin mo pa rin bang mangutang na ganito yung loan offer or loan amount po sa atin? Kahit walang-wala siguro, hindi ko siya papatulan. Okay lang sana kung buo nga siyang matatanggap. Kaso hindi eh. Pero wala akong magagawa kung gusto nyo pa rin silang utangan ha. Kasi sa akin lang naman to. Hindi ko siya marirecommend sa inyo. At least nabigyan ko kayo ng tamang expectation. Naipakita ko sa inyo yung laman ng loan app po na ito dahil bago nga lang siyang available siya sa public to download. Baka ma-encounter nyo siya. Anyway, sino po nakapag-try dati kay Pera Loan App at nakapag-try na ngayon kay Temple Cash Loan App? Let me know your thought in the comment section, no, para ma-enlighten din or maging aware din yung iba nating viewers before trying this loan app. Pag-isipan nyo pong mabuti, if ever po magkano yung i-offer po sa inyo, tingnan nyo mabuti ha, huwag kayong pindot ng pindot dyan. Pag-isipan nyo kung hindi ba kayo lugi, kung okay lang ba sa inyo na mangutang ng gano'n, just hindi siya buong matatanggap. And don't worry guys, if ever magkakaroon ako ng info, maglalag na lang ako dyan sa comment section. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo at i-click nyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!